totoo talaga to, maganda talaga to, hindi lang kila Tanya, kila to. Dapat makita sa buong BOD yun. After the BOD, makita sa lahat ng mga nakadirect sa inyo and down the line. That's the only statement that can prove na totoo at maganda at talagang effective yung nagawa nito. Because kung mangyayari yun only sa mga outlines, hindi natin nagamot yung problema sa networking na ang kumikita nasa taas lang. Kailangan magamot natin na mas maraming kumikita kaysa sa hindi kumikita. Kasi ang real scenario sa networking, kahit sa ibang company, only few at the top can really make a lot of money sa buong pyramid na nasa taas. Sa atin, ang gusto natin, bumagi. Hindi man natin mabuo na kumikita lahat, pero at least man lang, mas malaki yung portion na kumikita. And alam mo bakit yung mga nasa taas ng kumikita? Of course, structure-wise, malaki talaga benefit ng nasa taas. Number two, yung mga nasa taas, most often than not, ito yung mga strong leaders, strong uplines, etc. Sila yung matataas ng leadership. Yung leadership na yun, bumabagay dun sa income nila. Ang problem is, hindi na nag-duplicate yung skill set nito sa mga susunod na generation. From second generation, third generation, etc. Hindi nagkakaroon ng duplication. The system is really effective, kaya lang, ang nakakakuha, ang nakaka-benefit yung nasa taas lang. Nagkakaroon ng discontinuity pababa. Nagkakaroon ng gap. Bakit? Kasi katulad yan, DOD, lahat kayo kabisado niyo yung system. Kayo gumawa eh. Lahat kayo kaya nyo i-implement. Yung energy ninyo, ang tataas. Yung mindset nyo, pare-pareho. Ang tanong, sa labas ng circle naman, masasabi nyo bang pareho din yung energy level? Masasabi nyo bang sila rin has the same drive, has the same probably inspiration, that has the same energy? Yung mga ganito, sa old school namin nung araw, ang tawag dito mastermind group. Nailipat lang at to a point na yung mastermind group, ito actually yung core group or inner circle. May iba-iba ng tawag, pero noong araw, dinivise ni Napoleon Hill yung tinatawag na mastermind group. Ang mastermind group, ito yung core group mo, ito yung circle mo, na pare-pareho energy nyo, pare-pareho mindset, pare-pareho yung direction, pare-pareho yung gustong mangyari. Nagkakaintindihan kayo, tingin pala. Problema dito, maganda to, ang nagiging problem, hindi na-duplicate. So in other words, kayo mismo, kailangan magkaroon kayo ng core group ninyo, napapasahan nyo ng energy na nakuha nyo sa mastermind. So in other words, hindi dapat natatapos sa inyo. Dapat bumababa. Dapat nagkakaroon ng matinding duplication. Duplication in our study, hindi nangyayari yung duplication pag walang transferable skills. Kaya dapat nagtatransfer kayo ng skills nyo. In fact, sa networking, alam mo, sa totoo lang, in my experience, mas magaling o mas maganda ng mga downlines mo, mas gumaling kaysa sa'yo. Gone are the days na yung kultura natin na tayo lang ang sikat, tayo lang ang... Kailangan dito yung mga downlines mas gumaling, mas maging malupit, mas maging inspired, mas in other words, mas kaya mo kasing makapag-leverage pagka mas leader din sila kaysa sa'yo. The truth is, magaling po isang leader pag nakaka-create siya ng mas magaling kaysa sa kanya. Gets nyo ako? Magaling kang leader pag nakaka-create ka ng mas magaling sa'yo. Pero pag nakikreate mo, diba, nakikreate mo, mas less sa'yo. Isipin mo buto, yung makikreate mo, mas less sa'yo. Yung makikreate niya, mas less sa kanya. Yung makikreate nito, mas less sa kanya, mas less sa kanya, mas less sa kanya. Pagdating ng araw, puro bansot na mga downlines. And your team will never be strong pag puro kayo. Alam mo yung, yung Russian doll, yung laruan na Russian doll. Yung pagka inalis mo siya, ay maliit sa loob, palit ng palit ng palit ng palit. So can you imagine kung ang duplication ng grupo mas nagiging less sa'yo yung leader mo, hindi magiging strong.
So number one is that you have to think bigger. Kailangan at the end of the day, you have to win bigger. You have to want more. Ikaw yung maging example ng pinaka-system ninyo. Ikaw yung pinaka-nag-benefit. Ikaw yung kumbaga nakinabang. Hindi mo ginagawa yon para sa team mo lang, pero ginagawa mo siya, ini-implement mo siya sa sarili mo. That's how you win big here. Because, alam mo, sa totoo lang, ito nabasa ko lang and I want to share it with you. The goal is not the position, the money, everything. Of course, yung money, yung legacy partnership na 16 million a month ang potential. Ang goal mo dito, mag 7 million a month and everything. Makuha yung mga magagandang position. Pero hindi yun ang goal. Ang goal, alam nyo kung ano. Gusto mong kumita ng 1 million, 10 million a month and everything. Siyempre, yun yung dream mo, yun yung gusto natin. But the real goal is the action. Ang real goal is the behavior para makuha mo. Ang goal, paano ako maging para makuha ko siya. So in other words, yung pera, yung fame, yung popularity, lahat ng result, ang tawag doon, symptoms yun. Sintomas lang yun. Ang gawin mo, ano yung dapat maging action and behavior mo to produce that result, to produce that symptom. Huwag kayo mag-focus masyado dun sa simptomas, dun sa resulta. Tama yun, walang mali doon. Pero mas mag-focus ka kung ano ka maging dapat para makuha siya. For example, you wanna become a runner sa Ironman. Mahirap yun. Like, tatlo iba't ibang division yan. May cycling, may swimming, and running. But the important thing there is, ano ka dapat para maging Ironman? Contestant ka. Kasi pag nanalo ka doon, it's just the result, it's just the symptom. The question is, naging ano ka muna dapat? Naging disiplinado ka, nag-diet ka, nag-practice ka, may sakripisyo ka, may product lang siya. Resulta lang siya. So tandaan nyo to, whatever result you will have one day, byproduct lang siya. Fruit lang siya. Kung ano yung tinanim mo. Doon maraming mali ang tao kasi akala nila ang end result pera. No. Symptoms lang yun. Cause and effect. Effect lang yun. Focus on the cause. Lahat ng mga nakikita natin, effect na lang yan. Ano yung nag-cause yan? Ano yung nagpa-materialize dyan? So lahat ng meron tayo, POS, lahat ng training namin sa Centra, lahat ng mga yun, these are just vehicle, these are just tools. The issue is, again, ano ka dapat para magtagumpay? Ano ka dapat? So, be the right person, be the right leader. Lagi ko nga sinasabi, hindi tayo kailangan maging motivated. Sa higher learning, you must be inspired, not motivated. Inspired ka dapat na ginagawa mo yung Centra, inspired ka that you're working for your dreams, inspired ka sa team mo. Ano ba yung nagpapa-inspire sa tao? Nagpapa-inspire sa atin yung growth. Kasi lahat ng tao gusto natin mag-improve, gusto natin mag-grow. Kaya kayo nandito kasi gusto nyo mag-grow. Kaya ka nag-Centra, gusto mo mag-grow financially. But more importantly, mag-grow ka personally. Mag-develop ka personally. So may mga principles ang success. So, you have the right system, you have the right upline, you have the right team. The question now is, how do you use these things para maging successful? Ako, ang kaya ko mag-fight pag malaki nung ako'y nag-network, hindi ako sakit ng ulo ng upline. Gawin mo lang yung part mo. Parang training namin sa mga empleyado sa Centra. Every day when you work, sinasabi namin sa kanila, ang lagi mo lang nasa isip, kunwari 5 yung empleyado natin, bawat isa sasabihin lang namin sa kanila,
ang motto mo everyday, pagpapasok ka, paano ko ba mapapadali ang trabaho ng kasama ko? Tapos yung katrabaho mo naman, yun din ang iniisip, paano ko mapapadali ang trabaho no? Kasama ko. If everybody is thinking that way, then we all move forward easily. So question, to challenge ko kayo, you wanna win bigger? Question ko sa inyo, paano nyo mapapadali ang trabaho, ang pag-network ng mga kasamahan? At yung mga kasama nyo naman, ganun din, mapa-upline, downline, crossline. Ang iniisip din nila, paano ko mapapadali ang pag-network ng kasama? If everybody is thinking that way, nandun tayo sa direction of service, giving value and everything. Networking should be very, very easy. Should be very, very easy. Every day, do your part, do everything. Do your best every day. Huwag niyong i-shortchange ang sarili ninyo. Huwag niyong dayain yung sarili. When you do this, 100% effort. Huwag niyong i-shortchange yung effort. Kumbaga, from 1 to 10, huwag kang papayag ng effort mo, 5 lang. Laging 10. Kasi pagka ang potential mo hanggang 10, pero ang nilalabas mo hanggang 5, sino-shortchange mo yung talent. Sino-shortchange mo yung capacity. Sino-shortchange mo yung kakayahan mo. And every time na shortchange yung capacity, yung effort mo, pales ng pales ng pales yung development. Kailangan lagi ka nasa 10. Pag pumasok ka bukas, ginawa mo yung network, nag-online ka, nag-follow ka, every time that you wake up, set your mind in the morning, 10 ako today. And then pag uwi mo ngayong gabi, mag-ask ulit sa sarili mo, nag-10 kaya ako, parang hindi eh. Parang 7 lang ako. Anyway, I'll do my best again tomorrow, 10 ako bukas. Because energy can never lie. Ang gusto nyong resulta, matataas. Bigyan ko ng rate yung mga gusto nyong result. Malaking kita, magandang network, financial freedom, happiness, peace of mind, less stress. Ilagay ko sa 10 niya. Para makuha mo yung 10 na yun, ano dapat effort mo? 10. Ano dapat ang galaw mo? Pang 10. Ano dapat ang character mo? Pang 10. Ano dapat ang sakripisyo mo? Pang 10. Ano dapat yung work ethics mo? Pang 10. Pag ang goal mo pang 10, pero ang galaw mo pang 3, naglulukuhan lang tayo. Pag ang goal mo maging cum laude, pag ang goal mo maging 1 sa English 1, Filipino 1, Filipino 2, pero ang pasok mo sa school, pang 2, ano tayo magiging? So, ang challenge ko sa maraming leaders, wala namang ibang makaka-assess ng galing mo. Ilagay nyo sa 10 yung mga goals nyo. Ilagay natin sa 10. And I challenge you today, is your effort, is your working attitude, working ethics, the time that you invest in your business, is at 10 or lower at 10? Pag lower at 10 mo, huwag ka na magtaka. Lower than 10 yung report mo. Pero ito ka, pag 10 ang goal mo, 10 ang effort mo, at wala pang resulta, it's okay. Iba ang planting season, reaping season. Huwag kang magsasawa ng effort mo 10. Because consistency beats everything. Kunwari, 10 ang goal mo. Ang effort mo 10. Wala nangyayari. Bukas ulit, 10. Bukas ulit, 10. Hindi ka makakakita ng result. Sabi ko nga, di ba? Pag nag-diet ka ba, nag-OMAD ka ngayon, yung 1 meal a day, bukas ba payat ka na? Hindi. Pagka nag-fasting ka ba ngayon, bukas na, cleansed na yung system mo because the fastest way to cleanse your system is fasting. Uminom tayo ng uminom ng isang araw. Uminom ka lang ba ng tubig? Ng isang baso, isang litro, isang araw? Wash out na yun? Hindi. Pero ang gawin mo, for example, nag-diet ka, OMAD ka ngayon, bukas walang mangyayari, walang result. Do it again the following day, do it the following day. Gawin mo siyang consistent. In 1 month, hindi pwedeng wala kang result. The universe works that way. Hindi mo madadaya ang law of the universe.
Sabi ko nga, di ba, halimbawa for example, kung alam mo sa ika-100 na presentation, present ka ng present, diba? Kung alam mo sa ika-100 na presentation, meron kang mako-close na isang family bibili sa'yo ng 10 executive. Mag-asawa, dalawa na, anak, buong pamilya, natin executive. In your mind, kung alam mo sa pang 100 na lahat, may 10 mag-executive sa'yo. Gustahan tayo. Mamadaliin mo yung 1, yung 2, yung 3, yung 4, yung 5, yung 5, hanggang makarating sa 100. Gusto mong i-fast forward ang buhay mo. Kasi alam mo yun eh. Unfortunately, hindi natin alam yun. Kaya, alam mo yun, hindi natin minamadali ang mga bagay. Pero given the chance na alam mo sa ika-100 na presentation mo, 10 mag-executive sila, how you wish na matapos na tong mga rejection. What if ang mindset mo sa pagbibusiness laging ganun? That if ever ang goal mo mag 1 million naman, wala pa nangyayari, di mo pa nare-realize yung mga goals na yun, but you are very consistent because somewhere down the road, somewhere along the line, alam mo makukuha siya, gusto mong madaliin ang mga bagay. Sa leader, gusto mong madaliin. Ngayon sinasabi ko na lang sa inyo to, but back in the day, kung nag-network ako, I swear to you guys, nung time na nag-network ako, kami nila June K, nila FM, nila Francis Miguel, ayaw namin sa gabi. Bakit? Nung panahon, paggabi, wala ka ma-recruit. Tulog ang mga prospect nun. Wala pa namang cellphone nun eh. Wala namang online. Wala ngang internet nun eh. Beeper lang kami nun. Kaya paggabi, ayaw namin kasi patay ang negosyo namin. How we wish ngayong sa gabi, may activity rin pero wala kami magawa. Kaya pag network namin ang tao, ulap na lang gawin namin umaga yung gabi. Pumutok na. Hindi ka tulad sa panahon nyo yun. You can practically do your business 24 hours a day. Kaya dapat mas mabilis talaga ngayon kaysa sa panahon namin. Nung panahon lang namin kasi, para kaming nalagyan ng microchip sa utak sa sobrang galing ng trainer namin. Para kaming robot na nilagyan ng microchip sa utak, pinrogram kami, tsaka pinakawalan. Na yung pagkakaprogram sa amin na yun, naka-mindset na kami. Naka-mindset kami magiging successful kami. Discipline kami kung ano gagawin niya. Consistent kami. Hindi kami na, of course, nare-reject kami and everything, pero baliwala sa amin. Sobra kaming na-i-program that we cannot fail in this business, that this is the best choice that we have. Kaya kahit anong hirap ang nararamdaman namin, kahit anong puyat, hindi namin nararamdaman mahirap na. Alam mo kung bakit? Naka-mindset kami na part ito. Naipasok lang sa consciousness na mahirap siya, pero hindi siya mahirap. Yung ginagawa niyong pagbibuild, part yun eh. Hindi mahirap ang tawag doon. It's a part of it. Masyado lang nating na-mindset yung sarili natin na mahirap. Masyado tayo nagtitrain na mahirap. Pumasok sa consciousness na mahirap. But the truth is, it's all part of it. So, nung nag-network kami, it's just a matter of time, alam namin magiging successful kami. Pabilisan na lang. Wala nang question sa mind namin na nangyari kaya talaga? Mayaman kaya talaga kami? When you do this business, burn your bridges. Ang mindset mo dito isa lang. Ang exit mo dito, success, wala na dito. Sobra kaming na-train na gano'n. Sobra kaming na-train na parang wala nang ibang pinakamagandang opportunity kundi network marketing. Na pag alam mo na ito na yung best, ito na yung pinakamagandang sistema, POS is the best community, POS is the best support system, ito na yung talaga, ito na yung hinihintay mo, ito na yung kinakailangan mo sistema, at wala ka lang iba. Ito na yung last card mo. Tanong, lalabas yung ganito. Ang number 1 na papatay sa networker yung comfort zone. Sa law of duality, yung magpapasuccess sa'yo, yun din na magiging dahilan para mag-fail. Ulitin ko sa law of duality, yung bagay na magpapasuccess sa'yo, yun din yung bagay na magpapafail sa'yo. Kunwari, may mahal kang tao. Yung mahal mong tao,
Yun yung number one magpapaligaya sa'yo. Pero guess what? Yun din yung number one na mananakit sa'yo. Na makaka-feel ka ng extraordinary pain. Kasi the love, ang opposite niya, yung pain. Yung happiness, ang opposite niya. Sabi mo. So yung taong nagpapaligaya sa'yo, hindi na magbibigay sa'yo ng pinakamatinding sakit. For example, yung anak ko nagbibigay sa'yo ng pinakamatinding kaligayahan. Pero pag nawala yun, yung pinakamagbibigay sa'yo ng matinding pain. Duality yun, it happens. Yun talagang love na yun. So let me tell you this. You ascend, prime, POS, the very thing that can make you successful. But it can also make you fail. Bakit ganun? Siyempre, nandyan yan. Pag ang isip mo, maganda yung sistema, may support system, maganda ng community, etc. Taas na expectation mo, pero hindi mo naman ginagawa yung necessary effort. The very same system that is supposed to help you, yun din ang naging cause kung bakit ka maliwala rin siya. So make sure that you really use this. Talagang give your best. Mindset nyo yung sarili. This is it. I found my home, this is my group, this is my community. Huwag kayong papayag na hindi kayo magkaroon ng extraordinary. But be an extraordinary leader first bago ka magkaroon ng extraordinary result. Ikaw muna. Kasi ulitin ko yung extraordinary result, symptoms lang yan eh. Result, ano lang yan eh, byproduct lang yan eh. Ano ka muna? Yun yung tinuturo kanina, yung 10:10. Pero kung 10:1 ka, walang iba makaka-measure na effort niya kundi kayo. So ako kung meron akong pinaka-importanting attitude na iiwan sa inyo, yung discipline niyo. Yung discipline to really do it no matter how hard, no matter yung mga promises hindi nagkakatotoo, when chips are down, kahit wala nangyayari, yung discipline to really pursue. Because the truth, akala mo walang nangyayari pero mayroon. Hindi mo alam na di-develop na yung character mo. Hindi mo alam na di-develop na yung attitude mo. Hindi mo alam na di-develop na yung skills mo. And yun ang mga kailangan mauna eh. Kaya nga when you do this, when you do AI, when you do POS, nandito kayo sa Ascend Prime, I'm telling you, train your mind that this is it. Last card din siya. Kasi pag last card din na ginagawa ang isang bagay, kahit hindi mo may kausap, lalabas ang kayo. Lalabas ang kayo. Kaya kung lumabas kayo, online kayo, whatever you do, make sure na pagka mineasure mo yung sarili mo, lagi kang nasa 10. Am I 10 today? In fact, pwede mong tanongin yung upline mo. Upline, ang galaw ko ba pang 10? And the upline here, dapat maging proud kayo. Tingin ko ang galaw mo pang 5 lang. Taasan mo pa. Taasan mo pa. Sa gym, pag nag-gym ka, alam ng mga principle na nag-gym yan. Pag binubuhat mo, same lang at hindi ka nagdadagdag ng weight, you will never grow bigger. Kailangan magdagdag ka, kailangan mahirapan ka. Hindi mo ba alam minsan, yung income mo, kaya ka napapako dyan kasi complacent ka na eh. The universe has to challenge you and welcome those challenges kasi hindi mo alam yun na magpapataas ng money muscle mo. Reklamo tayo ng reklamo, ang hirap. Ba't hindi ko ba't napapako ako sa ganitong income, napapako sa ganitong income? Hindi mo win-welcome ang challenges eh. You have to take in the extra load. Kunwari, 1 year ka ng 10 kilos, sanay na yung muscle mo, hindi ka nalalaki yan, kailangan magdagdag ka na ng tig 5. Sa una ang hirap, pero hindi mo alam, hindi na magpapalaki uli sa'yo. After 1 year, sanay ka na ulit, dagdag na naman. And if your income is at 50 or 100, napapakoy sa 200, maghanap kayo ng challenge. Kasi pag hindi ka naganap ng challenge, hindi madadagdagan yung income. Minsan kasi takot tayo sa challenge, hindi mo alam, yun yung opportunity para mag-add ng load sa'yo para lalo kang lumaki. So yun yung challenge. Balik na rin nyo kasi ang mindset ng mga successful na tao, iba sa mindset ng mga gusto maging successful eh. Ang tao gusto maging successful, ibang mindset sa hindi gusto maging successful. Ang tao gusto maging successful, ang mindset niya, yung hirap,
precursor to, requirement to para kumita ng malaki. Kaya ang hinahanap nila challenge. Hinahanap nila rejection, hinahanap nila open ng linya, hinahanap nila punta dito, punta dyan, hinahanap nila kausap ng kausap, ang hinahanap nila trabaho. So be consistent, be disciplined enough to really become consistent. Ang ganda na ng sistema mo. Meron na kayong sistema na i-apply sa team nyo, sa sarili nyo. And para lalo magkaroon ng validation sa itong system na ito, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, dapat mangyari, ma-realize sa income ninyo. Kayo mismo ang mag-apply. Kayo mismo yung magkaroon ng resulta. Wala naman kayong problema sa company because, as I was saying, kanina 5 hours ang meeting namin dun sa AI natin, sa AI consultant natin, kasi meron tayong i-reveal by October 26. Tools that can really help you grow. This will shake the industry. Yung makikita nyo dun, yung marireveal nyo dun. MLM tayo na merong tech-based talaga. Isipin nyo, sabi ko nga sa kanila kanina, ang development ng AI natin, what if one day, yung AI companion ninyo, pag tinanong ng downline nyo all over the Philippines o nasa abroad, kausap niya yung AI companion, kausap niya si Jaylin, nagtatanong siya, na parang ang tunay na kausap niya, si Joseph o kaya ako, kakausapin niya, ano ba ang best way para makip ko yung downline ko kasi ang tigas-tigas ng ulo? Sasagutin siya, boses ni Joseph ang sumasagot sa kanila. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan puntahan, hindi mo kailangan iwagan. Companion niya yung AI, kasama niya, tinitrain siya. Kaya nga ang magiging difference natin, nag-usap kami ni Jaylim after meeting namin kanina. Pag may kinukumbinsi kayo, meron kayong taong kausap at sasabihin sa inyo, dapat ako mag-join sa AI. Ano pagkakaiba ng Ascendra International sa iba? Huwag na tayo magpakita ng marketing plan, huwag ng product. Huwag nang ganun. Sasabihin nyo lang, simple lang. Meron kaming artificial intelligence, meron kaming AI companion. Na ito, pwede kang turuan 24 hours a day at pwedeng kasama ng grupo mo kahit hindi kita nakasamahan. Ang nagtuturo, ang nagpapalaki, ang nagmotivate sa'yo, si AI companion. Kami lang ang merong ganito. Wala nang iba sa iba. Imagine. Eh, ang tao naman, sa totoo lang, turuan lang siya kung anong gagawin niya. Marami lang misguided. Marami lang misguided. But the truth is, bigyan mo ng guide, bigyan mo ng roadmap, yung gustong maging successful, at ginawa niya, maniwala ka sa akin. Hindi nyo na magiging leverage. Iba tawag, multiply your time through others. What is the most important technique to wealth? The law of leverage. The ability to multiply your time through others. Naturuan tayo niyan. Sino yung through others na yun? Downline. Leader mo. Through others na yun, through the company, through the presentation. Mababago yung landscape na yun. We will be able to multiply our time. Not through others anymore, but through AI. Sabi ng AI consultant natin, ang pinaka-effect ng AI, nakakala ko, first time ko marinig sa kanya, AI, syempre ang effect niyan, marketing, pero pinakamagandang effect ng AI, it is buying you extra time. Dahil sa AI, hindi na tayo 24 hours a day. Unang ilalamang mo sa network. May AI tayo, na-multiply mo yung sarili mo, nakakapag-train ka, bumaba yung oras mo sa pag-network. Hindi mo man mapuntahan lahat, napupuntahan ni AI para sa'yo. Nakakapag-save ka ng time sa biyahe, sa meeting, because you can only do so much. Pero pag ang duplicate mo, ang replicate mo si AI, and it does everything that you can do. Dahil na-multiply mo yung skills mo sa kanya. Can you imagine what can happen to your team? Samahan nyo pa ng system nyo. Samahan nyo. So it's buying you more time. Huwag na tayo magpagalingan sa marketing class. Huwag na tayo magpagalingan sa product, sa ibang networking. AI na lang. This will revolutionize. Maniwala kayo sa akin.
iiwanan natin ng milya-milya. But more importantly, hindi namin motivation na gumawa nitong mga to para to prove ourselves. We want to make it easier for AI, for ascenders. Yun lang ang purpose nito. Ba't tayo may ganito? Gusto namin padaliin ang pag-network ng mga partners. And can you imagine that direction we are taking? Si AI, si Artificial Intelligence, si Ascender International, meron na tayong tech division. Ito yung Ascend Works. Magsasalita itong joint venture natin sa October 26. During my portion, tatawagin ko siya, i-update niya tayo sa nangyayari ng AI sa buong mundo. Paano mapapalaki ng AI ang FLM o ang Ascendra International.